Mixed feeling po ang naramdaman natin. Una-una, naging masaya po tayo dahil sa declaration ng Supreme Court na ang Bangsamoro Organic Law is constitutional. So that strengthened the position of the Bangsamoro Autonomous Government in Muslim Mindanao. Sa kabilang dako naman ay naging malungkot tayo dahil sa isang declaration ng Supreme Court na ang Sulu ay hindi kasali sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, which is a declaration of sa amin, that's a total declaration of war, no? Dahil sinira yung pinaghirapan ng mga Moro people na itayo yung autonomous region in Muslim Mindanao, bunga ng mahabang pakikipaglaban at mahabang pag-uusap sa pagkapayapaang pag-uusap na sinimulan ng gobyerno ng Pilipinas. No? Sa una ay hindi po tayo sang-ayon sa maging kaparte ng national entity ng Republika ng Pilipinas. No? Hindi namin tinatago na ang aming unang layunin ay humiwalay sa Republika ng Pilipinas. Ngunit dahil sa mga advice, payo ng mga nakakaraming mga magagaling, mabubuting mga tao, especially from the Organization of Islamic Conference, na silang nagpasimula na sa advice, payo sa amin na mas makakabuti ang kasundo sa gobyerno ng Pilipinas kaysa humiwalay. Kaya po naumpisahan yung tinatawag na peace process na nag-umpisa noong 1976. Yung narating natin ng Triple Agreement na siyang naging basis, siyang naging foundation ng lahat ng pangkapayapaang pag-uusap dito sa Pilipinas, no? Na nagbunga nitong huling political entity ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, which we all accepted wholeheartedly. At buong puso kaming naglilingkod hanggang ngayon. Well, isang malaking tanong yan, no, na even the Chief Minister of the Autonomous Region in Muslim Mindanao, kahapon po nagkaroon kami ng pag-uusap at napag-usapan niya kung ano ang gagawin dito sa naging resulta ng Supreme Court decision na ihiwalay ang alisin ang Sulu sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, maraming concern ang Autonomous Region, no, na maging problema. Dahil marami tayong mga empleyado, anong magiging katayuan nila? Marami tayong mga proyekto na nagawa na at ongoing at umpisahan pa lang. No? So, ito'y malaking problema ng liderato ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. I have with me a member of the parliament, ito si Brother Asbar Osman. I would like him to make a statement on that.